Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ang inyong lingkod is Matak Inatak, aka Agaton Alfonso. Mga kapatid, nakakalungkot isipin ngayon, nakakalungkot na mga balita ang nangyayari po sa ating gobyerno ngayon. Alam niyo po, hindi po tayo kailangan yung tipong magwalang bahala, magsapawalang bahala ang mga nangyayari ay kaganapan sa ating gobyerno, sapagkat tayo po ngayon ay kasama po sa paghihirap na mararanasan ng bayan natin, mga kapatid. Nakakalungkot naman po isipin dahil biruin nyo, sa ginagawa po ng mga kongreso ngayon dito sa ating bansa, sa Senado, sa Kongreso, wala po iba silang ginawa kundi tirahin ng tirahin, tirahin ng tirahin ang pamilya Duterte. Sino ba ang mga Duterte, mga kapatid? Ang Duterte lamang po ang nagpatino sa mga durugista, sa mga kawatan, sa mga buhay sa gobyerno, sa mga mayayaman, at lalong-lalo na po nagkaroon ng safe dito sa ating bansa, Pilipinas. Totoo po yun, mga kapatid. Pero sa ngayon na nangyayari, eto po, nagsisisi po ako na iboto si Bongbong Marcos, sapagkat ito po si Bongbong Marcos nagkaroon po ng hindi magandang ginawa nilang pagbabalik sa mga Duterte. Biruin nyo, walang mga utang na loob, mga kapatid. Tignan nyo, walang utang na loob. Sino ba si Duterte? Si Duterte lang naman po ang Pangulong Bansa na nagpalibing, uulitin ko, nagpalibing po kay Ferdinand Sr. Marcos. After po nun, walang nagawa ang lahat ng presidente kundi lamang po si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing. Sunod-sunod po, nakita nyo naman po yung panahon po ni Pangulong Duterte. Nakita naman po natin yung pagbabago. Ultimo mga polis tumino, ultimo po mga kawatan sa gobyerno tumino, ultimo po lahat ng mga drogista. Marami pong legacy ang nagawa ng Duterte. Pero ngayon, ano po nangyari? Pinagsisisihan ko po, mga kapatid, wag po tayo magbulag-bulagan, dahil ang ginagawa po ng gobyerno ngayon, iba po ang ginagawa. Dudumihan nila, puputikan nila ng maitim na putik ang isang taong gumagawa ng tama, pero sila ang magpapaputi sa sarili nila. Nagpapaalam nyo, nagpapaawa, talaga nagpapaawa. Nakakatakot lamang po dahil ang ginawa po ngayon kay Sara Duterte, in-impeach 200 na kongreso ang mga nandoon po sa kongreso, 200 plus po, na alam naman po natin na ito mga buhayang to, mga bayaran na tong kongresong to, makita po talaga natin kung ano po yung mga ginawa talaga nila kay Sara. Ulitin ko, kapag nawala po ang mga Duterte, katakot-takot na naman po ang mangyayari sa bansa nating Pilipinas. Pero kung mangyari man po yon, mga kapatid, meron pa pong dalawang Duterte, si Pulong at si Baste. Kung nangyari yan, pwede naman po natin yan ihalal bilang presidente at vice president. Suportahan natin ang mga Duterte, mga kapatid. Hindi po ako sang-ayon sa ginawa po nilang pag-i-impeach kay Sara Duterte ngayon. Panawagan ko lamang po, ipakalat po natin sa darating na eleksyon sa 2028, dalawang magkapatid, umatrangkada na po kayo, Pulong at Baste Duterte, President, Vice President, para mawala na po yung mga korap na yan, mga magnanakot, mga bangag po sa gobyerno. Talagang iniiyak ako po dati yung Marcos na yan. Pero ngayon, wala na po. Kitang-kita na po natin kung ano po yung mga ginagawa nila ngayon sa bansa natin. Yan po, mga kapatid, 200 plus po ang nasa kongreso na nag-impeach kay Sara Duterte. Ilan pa po tayong sumusuporta na hindi bayaran kundi gusto lamang po natin ng pagbabago sa gobyerno. Mga kapatid, andito po ako. Hindi po ako sang-ayon sa pag-impeach kay Sara Duterte, kundi Duterte pa rin po ako. Duterte. Dahil nandito po ang malasakit, ang puso. Wag po natin hayaan na mapuno ng komunista dito sa ating bansa, mga kapatid. Tigilan po natin. Suportahan po natin ang mga Duterte dahil sila po ang nagpatino sa ating bansa. Mga kapatid, sumuporta po tayo sa mga Duterte para ang pagbabago maibalik muli sa ating bansa.